Ano po ba ang nangyayari kay XRP at bakit hindi ito panahon para magpanik? Mga ka-crypto, may mainit na usapin ngayon tungkol kay XRP kung saan marami pong traders ang biglang nagpapanik sell. Habang tumatalon ang market sa takot at habang lumalabas ang mga headlines na parang nagbababala ng bagyo, may malaking posibilidad na hindi natin napapansin ang tunay na opportunity sa likod ng ingay na ito. Ang balitang pag-reopen ng US government, ang mabilis na galaw ng regulations at ang pagpasok ng institutional access ay nagbubukas ng bagong landas para kay XRP. Kaya bago po tayo padalos-dalos sa pag-exit, kailangan nating intindihin kung ano nga ba ang nangyayari at bakit sinasabi ng mga analyst na baka ito ang moment kung saan ang takot ay nagtatago ng tsansa para kumita. Ngayon ay dadaan po tayo sa bawat bahagi ng balitang ito para mas malinaw nating makita ang connection ng fundamentals, regulations, technology at institutional demand. Mahalaga ito dahil ang bawat movement sa narrative ay direktang nakakaapekto sa potential price action na XRP. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng pundit tungkol sa panic selling. Sinabi po mismo ng pundit o analyst na mabilis kumilos ang crypto market bago pa ito mag-isip. Kung biglang may breaking news, kapag may chart spike, o kapag may FUD or FUD na kumakalat, napakaraming traders ang agad nagsisell nang hindi inaalam kung ano talaga ang underlying fundamentals. Sa XRP ngayon ang isa sa mga coins na direktang tinamaan ng ganitong reaction. Maraming traders po ang nagpapanic sell kahit wala namang negative structural shift sa project. Ano naman ang market impact nito? Kapag maraming nagpapanic sell, bumabagsak po ang presyo, pero humihina ang selling momentum pagdating sa support. Ang ganitong movement ay pabor po sa mga long-term holders dahil mas madali nilang makuha sa XRP sa mas magandang presyo. Ibig pong sabihin, habang ang iba ay nagpapanik, ang smart money ay nag-accumulate ng tahimik. Ito ang madalas na nagiging simula ng trend reversal kapag tumaas ang confidence ng market. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng reopening ng US government ayon kay ex-finance bull? Ayon po sa analysis ni ex-finance bull, ang pag-reopen ng US government ay hindi po simpleng political reset. Para sa financial markets, lalo na sa crypto, napakahalaga ng galaw na ito dahil marami pong regulatory doors ang muling nagbukas. Kapag operational muli ang regulators, mas mabilis na nire-review ang mga filings, mas mabilis gumagalaw ang approvals at nabubuksan po ang institutional exposure. Ano naman ang market impact nito? Kapag bumibilis ang regulatory processes, tumataas ang posibilidad na magkaroon ng positive financial products tulad ng ETF at saka institutional gateways sa crypto. Sa XRP ay matagal nang inaabangan sa institutional side kaya ang pag-usad ng mga papeles ay nagpapakita na mas mataas po ang chance ng capital inflows. Ito ang uri ng narrative na mabilis nagpapalakas ng sentiment. Ano naman po ang ibig sabihin ng regulatory momentum na binanggit sa balitang ito? Isa ito sa pinaka-critical na parte ng balita. Ang pagkakaroon po ng spot XRP ETF filing na certified at ready for listing ay malaking bagay. Hindi pa ito final approval, pero malaking shift or pagbabago na ito kumpara sa dati kung saan walang institutional on-ramp para kay XRP. Kaya ang market impact nito ay kapag nagkaroon ng spot XRP ETF, mas madali para sa malalaking funds na pumasok dahil regulated ang access. Mas mataas ang liquidity,
mas malakas ang demand at mas stable ang price range. Hindi ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na bukas ay tataas agad ang presyo, pero ang ganitong setup ay nagpapakita po na may long-term structural strength na tumutulong para magkaroon sa XRP ng matatag na foundation. Paano naman po nagiging advantage ang technology ng XRPL? Ang XRPL ang isa sa pinaka-functional at battle-tested na blockchain sa market. Ang bilis ng settlement, mababang fees, support para sa tokenization, regulated stablecoins, at real-time payments ay nagbibigay kay XRP ng edge sa enterprise-level usage. Hindi lang ito pang trading, pang fund transfers din sa mga malalaking institutions. Ang market impact po nito ay kapag ang technology ay handa para sa large-scale adoption, mas lumalakas po ang narrative na ang presyo ay may strong potential sa future or hinaharap. Ang real-world utility ang isa sa pinakamatibay na drivers ng price growth. At dahil ang XRPL ay ginagamit na mismo ng mga banking entities, mas nagiging credible po ang long-term use case. Ano naman ang ibig sabihin ng partnership nila kay Mastercard, Webbank at Gemini gamit ang RLUSD? Ito ang proof na ang XRPL ay hindi lang theoretical. May actual pilot program na kasama ang Mastercard at iba pang financial groups kung saan ginagamit ang RLUSD stablecoin para sa real-time settlement. Ang market impact po nito ay ang paggamit ng XRPL ng mga established institutions ay nagpapakita po na handa na ang infrastructure para sa enterprise adoption. Kapag lumawak pa ang partnerships, tataas po ang on-chain volume at mas marami pong institutions ang papasok kay XRP. Ang ganito pong patterns ay madalas humahantong sa mas mataas na demand at mas matatag na price movement. Ano naman po ang kahulugan ng institutional flows na paparating? Ito po ang isa sa pinakamabigat na pangyayari. Kapag may regulated access tulad ng ETF, mas madali na para sa major institutions, asset managers, brokers at pension funds na magkaroon ng exposure kay XRP. Ang trillions of dollars na hawak ng institutions ay hindi po basta-basta pumapasok sa non-regulated markets. Pero dahil po sa ETF, nagiging possible ang ganitong access. Sa market impact, kung pumasok po ang institutional money, ang demand curve ni XRP ay maaari pong maging mas matarik. Ang liquidity ay tataas at ang volatility ay pwedeng bumaba dahil mas maraming long-term holders ang papasok. Ito po ang setup na madalas nagiging triggering point ng next bull cycle. Ngayon ay ano po ang realidad o katotohanan pagdating sa risk at saka timing? Ito ang reminder na kailangan nating isaalang-alang. Kahit maganda ang fundamentals, regulation, at saka institutional setup, hindi ibig sabihin na bukas ay lilipad sa XRP. May mga delays sa market, may technical hurdles, at minsan ang approvals ay lumalampas ng ilang buwan bago maging final. Sa market impact, kapag naintindihan ng mga traders ang timing reality, mas nagiging matatag ang kanilang decisions. Ang ganitong mindset ang pumipigil po sa panic selling at nagpapalakas ng confidence. Ang long-term view ang nagbibigay ng mas magandang position lalo na sa malalaking coins tulad ni XRP. Ngayon ay bakit po ba delikado ang panic selling sa ganitong panahon? Ito po ang pinaka-core message ng pundit or analyst. Sa panahon kung kailan nagbubukas ang regulatory doors, kung kailan ang institutional access ay papalapit, kung kailan ang technology ay ginagamit ng actual banking system at kung kailan
ang ETF structure ay handa ng ilist or ilista. Delikado po ang pag-exit out of fear or dahil sa takot. Habang takot ang mga short-term traders, mas nakikita ng smart money ang setup para sa long-term plays. Sa market impact, kapag marami pong nag-panic sell, mas nagiging attractive ang entry points. Mas maraming institutions ang nakakakuha ng mas magandang cost basis. Ito po ang cycle kung saan ang weak hands ay napapalitan ng strong hands na may mas mahabang investment horizon. Madalas kapag tapos na ang takot, bigla namang nagre-recover ang presyo dahil mas matatag ang demand. Bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan mga ka-crypto, malinaw po na ang balitang ito ay nagpapakita ng ibang perspective or pananaw pagdating kay XRP. Habang marami pong traders ang natatakot sa short-term noise, may malaking pagbabago na nangyayari sa regulatory environment at institutional landscape. Nakikita natin na ang XRPL ay ginagamit ng real financial institutions. Nakikita natin na ang ETF ay papunta na sa listing. Nakikita natin na ang regulatory path ay nagbubukas at ang technology ay handa para sa enterprise usage. Sa ganito pong sitwasyon, hindi ito panahon para magpadala sa panic. Ito ang panahon para intindihin ang mas malaking picture. Hindi ibig sabihin na kailangan nating maging overly bullish, pero dapat nating kilalanin na ang galaw sa fundamentals ay mas malaki kaysa sa ingay ng short-term price movements. Kung ikaw po ay nag-iisip na mag-panic sell, tandaan mo muna ito. Ang mga doors or pintuan na dati ay sarado para kay XRP ay nagbubukas na ngayon. At sa mundo ng crypto, ang mga ganitong moments ay bihirang-bihira. Ang measured patience ang kadalasan nagbabalik ng pinakamalaking rewards para sa atin na marunong maghintay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.